Nais ng reynang ito ng isang mangkok ng instant noodles. Ang problema, nasa sinaunang panahon na siya, libong taon na ang nakalilipas. Walang kaalam-alam ang royal chef kung ano man ang instant noodles, ngunit buong tiwala niyang inihanda ang harina, hinati ang noodles, at nagluto ng sabaw ng buto gamit ang sarili niyang mga kamay. Pagkatapos ay naghiwa siya ng karne ng baka, ibinuhos ang mainit na sabaw sa noodles, at nilagyan ito ng siling labuyo bilang palamuti. Ang isang mabangong mangkok ng beef noodles ay handa na. Gayunpaman tiningnan lamang ito ng reyna at direktang sinabi na napakasama talaga ng lasa nito. Agad na nag-alab ang galit ng kusinero. Ibinuhos niya ang kanyang buong puso sa paggawa ng isa pang mangkok, ngunit muli siyang pinagalitan ng matindi ng reyna at inakusahan pa na hindi nagbubuhos ng pagsisikap. Sa pagkakataong ito, galit na talaga ang kusinero. Upang patunayan ang kanyang husay sa pagluluto, inilabas niya ang pinakamagandang obra ng kanyang buhay at naghanda ng isang mangkok ng Indonesian-style noodle soup. Pumayag din sa wakas ang reyna na tikman ito, ngunit agad din itong idinura at tinawag itong nakakadiri. Halos mabaliw na ang kusinero, gumawa siya ng isa pang mangkok. Ngunit nagreklamo ang reyna na hindi ito sapat na maanghang. Gumawa pa siya ng isa pa. Pagkatapos itong tikman, sinabi ng reyna na masyado itong maanghang at inakusahan siya na tinatangkang lasunin siya. Dahil sagad na sa limitasyon, sumuko na ng tuluyan ang kusinero at sinabi sa reyna, kung hindi ka nasisiyahan, ikaw ang gumawa. Nang marinig ito, galit na sumugod ang reyna sa kusina, determinadong ipakita sa mga sinaunang kusinerong ito kung ano ang tunay na husay. Ngunit paano ka nga ba makagagawa ng instant noodles sa sinaunang panahon? Kumuha siya ng kutsilyo at ginamit ito ng may kasanayan ng isang akrobat. Ang kusinero na nanggagaling sa pagtutukso sa kanya ay natulala sa pagkagulat. Habang nagtatadtad ng mga gulay, bumulong ang reyna sa sarili, ito ang unang pagkakataon kong magluto. Talagang hindi ko alam kung saan magsisimula. Ngunit ilang sandali lang, ang kusinero ay nakatayo na lamang sa tabi, labis na humanga sa kanyang kamanghamanghang husay sa paggamit ng kutsilyo. Kasunod nito, inilagay niya ang noodles gamit ang chopsticks. Nang umabot na ang mantika sa tamang init, prinito niya ng malalim ang noodles upang mabuo ang hugis nito. Pagkatapos ay dinurog niya ang ilang mga pampalasa at pinalambot ito bilang pino na pulbos. Sa ganitong paraan, ang seasoning packet ng instant noodles ay kumpleto na. Ang kanyang tuloy-tuloy na galaw ay nabighani ang lahat ng nanonood. Ngunit hindi pa rin matanggap ng kusinero ang pagkatalo. Paano matatalo ang top chef sa isang taong hindi pa nakapagluto kailanman? Lumapit siya sa kalan at tinikman ang sabaw. Agad na nagbago ang kanyang ekspresyon. Tinikman niya itong muli. Nagsimulang manginig ang kanyang mga kamay. Hindi niya napigilang maunawaan na ang sabaw ay napakasakto at perpekto. Ang lasa ng kabute, ang sariwang amoy ng scallions, at ang malalim at malasa na lasa ng karne ay naghalo sa perpektong pagkakaisa na lumilikha ng mga antas ng komplikadong lasa na ginugol niya ang kalahati ng kanyang buhay upang makamit. Kinuha ng reyna ang kanyang mangkok at kumain ng buong kasiyahan, uminom ng malaking higop ng sabaw at pagkatapos ay huminga ng malalim. Ngayon ay pwede na akong mamatay ng walang pinagsisisihan. Ang batang katulong sa tabi niya ay hindi mapigilang lumunok sa labis na inggit. Nang makita ito, inimbita siya ng reyna na makisalo sa pagkain. Pagkatapos itong tikman, hindi niya mapigilang purihin kung gaano ito kagaling at nagtanong, "Mahal na reyna, saan niyo natutunang magluto ng ganito?" Sumagot ang reyna, "Sa aking nakaraang buhay, ako ay isang top-tier chef." Sa katunayan, sa orihinal na makabagong mundo, ang reynang ito ay hindi lamang isang chef, kundi orihinal ding isang lalaki. Matapos ang isang aksidente, nailipat siya sa sinaunang kahariang ito, naging isang babae, at sa huli ay naging reyna.